have come together in the name of Jesus Christ to hear and receive God's holy word. But before that, let us offer our praise and thanksgiving through singing. The first song that we're going to sing reminds each and every one that there is a God who never stopped loving us. That in every season of our lives, God is still God. He is with us, He provides, He refines us, He gives us strength, He loves us, and He is our victory. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger in me. My God is a God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proved of more worth than gold, so refine me, Lord, through the flames. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice and I will declare, God is my victory and He is here. And this is my prayer in my battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall regain. I will rejoice and I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to say, I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to say, oh, I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to say, I have a reason to worship. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice and I will declare, God is my victory. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall regain. I will rejoice and I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm filled to be emptied again. The seed I've received I will sow. Oftentimes, it is easy to worship God, when life gets easy. But when life gets hard, sometimes you feel like you don't feel like worshiping God. But friends, we were created to worship God and to rely in His unending love for us. When I look into Your holy
the reason I live is to worship you. O taliwala sa bagyo, taliwala sa daghan mga problema, giatagan ta kagayonan nga we can just come together and worship Him. Padayon ta sa pag-ampo nga ang Dios panalipod kanato gikan niini nga kalamidad. Niini nga bulan atong gisubay ang topiko mahitungod sa gugma. O nining takna, buot na akong subayon ang uluhan nga nagingon, ang pagbago sa gugma nga nawala. Renewing our first love to the Lord. Ninibilabay nga mga simana, doon ay mga magtiayon nga di naghatag kanakog panahon nga makahatag kanila o pamangno. Usa kanila mingon, pastor, murag nawada namang ko gugma sa akong kapikas. Ang akong tubag kanila, unsa may buti mo ipasabot nga kana nga gugma nawala na, nabugnaw na, o gusto pa baka nga mabago na nga pagbati ngadto sa imong kapikas sa kinabuhi. Diba doon ay awit kaniadto nagaingon sa in the courtship days, I can't help falling in love with you. Di gyud nako mapugngan nga mahigugma kanimo. But down through the years, kana nga awit, lain na pod nga topiko mayngon asad, you've lost that loving feeling. Onya, ang sunod niya na, now it's gone, gone, gone. Uguan na gyud. Atong mabati kanunay ang statement, I don't love her anymore. Wa na ko mahigugma kaniya. Tinuod na sa magtiayon, apan tinuod po na sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Bisan pa ang mga ginikanan, mabugnaw ang ilang paghigugma sa ilang mga anak. Bisan pa usab ang mga kabataan, mabugnaw, mawadan sa paghigugma o pag-atiman sa ilang mga ginikanan. Ang managhigala between two friends, may niton karon nga diin naglantaw sa ilang relasyon, apan takulahaw lamang mawadan niyana nga pagbati. Unya daghan usab atong makita sa mga katawhan nga diin mainiton nga dinagalagad sa pagsimba, pagdaig, paghigugma sa Dios. Apan mulabay ang daghan makatuigan kana nga gugma ngadto sa Dios. That passion mabugnaw, mawala o dili na makitaan diha sa fellowship sa mga believers. Ang pangutana mao, mahimo ba di ay sa pagpabalik niya nga gugma nga nawala? Gugma ngadto sa Ginoo, gugma ngadto sa tong kapikas, gugma ngadto sa tong mga anak, gugma ngadto sa tong mga silingan, o gugma ngadto sa atong mga higala. Ang tubag, oo.
Ang Biblia nagisgot may tungod niining gugma. Gani usa ka magsusulat diha sa pinadayag, Revelation chapter 2 verses 1 to 7. Naghisgot niini nga kamatuoran. Og buot ko nga atong basahon kini, o gunya atong basahon kay niya mani sa screen. So let's begin. Pinadayag 2:1 ngadto sa 7. Begin. Ako sa imong mga buhat o sa imong kahago o paglahutay o nga ikaw dili makagwanta sa daotang nga mga tao o ang gibutang mo sa pagsulay na nag-ingon nga sila mga apostolis apan dili diay o nakaplagan mo nga sila mga bakakon. Nagapakita ka usab og paglahutay o nagantos ka tungod sa akong ngalan og wala maluya. Bisan pa ako adunay ikasulti batok kanimo nga imong gibiyaan ang gugma nga imong nabatonan sa sinugdan. Busa hinumdumi kun gikan ka unsa ka nahulog og paghinulsol og buhata ang mga buhat kaniadto kay kung dili ako muanha kanimo og akong kuhaon ang imong tangkawan, gikan sa hinmutangan niini, gawas ko na ikaw maghinulsol. Hinoon, nabatonan mo kini, nga imong gidumtan ang mga buhat sa sikta ni Nicolas, nga gidumtan ko usab, o akadunay igdulungog, magapatalingog, sa ginakaingon sa Espiritu, ngadto sa Dios sa kongregasyon, kaniyang nga nagamadaogon, itugot ko ang pagkaon sa kahoy sa kinabuhi nga naa sa paraiso sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong nga atong gibasa niini nga kabuntagon. Adunay anindot nga mga commendations niini nga simbahan. Bisan tuod kini address ngadto sa simbahan, pero address usab kini ngadto sa tagsa-tagsa ka mga katawhan nga di nagaila, nakakaplag sa Ginoo ug naghatag sa ilang kinabuhi ug nahigugma ngadto kaniya. In reality, ang Kristohano nga kinabuhi mao gyud kanang kinabuhi nga din puno sa gugma. Gugma ngadto kang Kristo. Gugma sa paghigugma kaniya nga itugyan nato ang tanan. Kita nga din nagdako sa simbahan, ato kanunay mabati ang awit na gaingon, I surrender all. Gitugyan ko ang akong kinabuhi ngadto kaniya. It is loving Him sacrificially. Paghigugma kaniya nga bisan taliwala sa pagantos, taliwala sa mga challenges, taliwala sa kapito sa kinabuhi. Og mao kana ang kinatibuk-an sa Kristohanon nga kinabuhi sa journey that we go through, nga gikan sa atong pagdawat kang Kristo ngadto sa atong pagkinabuhi pagsunod kaniya hangtod sa iyang pagbalik, mao ra gyud na ang paghigugma sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kana ang importante nga din ato kanunay mabantayan dinhi sa atong mga kinabuhi. Gani mingon ang magsusulat, I know your works, naila ko, nasayod ko, kung unsa ka kamatidon-anon diha sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Tanawa ra gud ang bersikulo 2. Sa iyang gilantaw ang magsusulat na gingon, sa iyang pananawon nga si Kristo, iyang nabati nga nagingon, nasayod ako sa imong mga nabuhat o sa imong paghago. I know your works. Dili lamang trabaho, dili lamang buluhaton, but your hard work.
kanang paghago sa buluhaton sa Ginoo. Mao na ang mga Kristiyanon dito sa mga taga-Epeso nga din ato usab mahi-apply sa atong sitwasyon karon. Tingali dinhi sa Butuan City for Methodist Church o dinhi sa atong kaugalingon ingon nga mga individual kung hain ta magbarog sa atong pagpangalagad sa Ginoo. He's saying to you and to me, I know your hard work. I know your toil. Nasayod ko sa imong paghago. Nasayod ko nga ikaw nagpailob sa dautan nga mga hunahuna. Unya imong gihi usisa kini nga mga mini nga pagtulunan. Naay mga tao ngayon, ako apostolis, mao ni ang kamaturan. Apan kining simbahan sa mga taga-Epeso, ilag yun ning giusisa. Sama sa atong ginabuhat karon. Nga kung dunay mo ipon kanato, ato nang usisahon kung unsa ang ilang pagtulunan. Nindot kaayo nga commendation. Nindot kaayo nga strength sa local church. Nindot kaayo nga strength alang kanimo nga magsusi kung kini nga propita, kini nga pastor, kini nga individual, maayo ba ang iyang pagpanudlo? Mao ni ang simbahan. Nindot kaayo mingon siya, nasayod ako sa imong nabuhat, sa imong paghago ug sa imong pagantos, ug nga ikaw dili makapailob sa dautan nga mga tao, hinunoa ginausisa mo sila. Og imong nasuta nga dili day sila tinuod nga mga pastor, tinuod nga mga membro. Nagpadayon ang versikulo 3 nagaingon, nasayod usab ako nga ikaw nagaantos og nagpailob tungod sa akong ngalan. Pagkanindot kaayo niini nga komendasyon alang niini nga simbahan sa mga taga-Epeso og alang usab sa mga tao nga nagasimba niini nga simbahan. Kung ang Dios mubisita kanato karon og maingon kanato, nasayod ako sa imong kinabuhi nga ikaw naghago, nagpailog, giusisa mo. Mao kini ang anindot nga strength alang kanimo. Apan bisan tuod kini nga simbahan, maingon sila nga a determined church, a disciplined church, nga dili sila makatolerate kung dunay sala di sa simbahan. Nindot nga kwalifikasyon. Karon usay maglisod man ta sa pagdisiplina sa mga kaubanan nga din nasayop na kasala. Kay basin dili na unya musimba. Apan kining iglesia sa mga taga-Epeso nagaingon, wa ka magtolerate kanila. Imo silang giingnan nga kung dili sila mag-usab, anaay paghukom alang kanila nga mapaabot. Apan, versikulo 4 nagaingon, ngani bato kanimo adunay ako'y ikasumbong nga mao kini. Imong gibiyaan ang imong paghigugma nga diha kanimo kaniadto. I know your deeds. Apan aduna ko'y ikasulti batok nimo. Imong gibiyaan ang imong unang gugma. Unsa ba ang mga sinyalis nga nabugnaw ta diya sa tong paghigugma sa Ginoo? Unsa ba ang iyang mga warnings, mga ilhanan sa tao nga din nabugnaw nga wa nay unang paghigugma ngadto sa Dios? Adunay daghan, apan let me just suggest sa mga mubo lamang. Number 1, kung ikaw nagakalipay, number 1 sa mga butang og dili ngadto sa Ginoo. Kanunay nato hinumduman ang atong goals, ang atong tinguha, to love God
with all our heart, with all of our mind, with all of our soul, and with all our strength. Kung dili na gani ta magakalipay sa pagpangalagad nga niya na pagsunod sa iyang mga lagda, it's a warning to all of us. Ikaduha, kung ang atong mga kalag dili na magtinguha sa pagkig-fellowship, pakig-uban sa mga believers, o labi na sa pagbasa sa iyang mga pulong, o labi na sa paggahin o panahon alang sa pag-ampo. Kung ka na wala na itingwa, if we lost that interest sa pagbasa sa iyang mga pulong, o sa pagduol kaniya pinaagi sa pag-ampo, maybe ang atong unang gugma ngadto kaniya hapit na mapalong. Kung ang atong mga huna-huna dili na maka-honor sa Ginoo, doon ay daghan kani atong mga huna-huna, daghan ang mosulod. Apan kon kana nga mga butang dili na makahatag og honor, dili na makahatag og kalipay sa Dios, then nagsugod na pagkabugnaw ang atong gugma ngadto sa Ginoo. Ang sunod mao, doon na tayo tendency nga din maghatag og mga excuses sa paghimo og mga butang nga dili uyon sa iyang kababuton. Ang atong rason, simple lang. Tao raman God ko. I am just human. Ang sunod, akong nakita nga diha nga mabugnaw ta sa atong unang gugma ngadto sa Ginoo. Dili ta willing nga muhatag alang sa buluhaton. Bugat alang sa paghatag ngadto sa buluhaton. Moingon ta, oy, naunsa naman ni? Apan ang tao nga diin aduna pay unang gugma, mainiton pa sa papangalagad sa Ginoo, dili siya magduha-duha sa paghatag ngadto sa Ginoo. Nagpasalamat ko kaniyo mga kaigsunan nga din nining milabay nga pandemic gikan sa Marso hangtod karon, kamo nagapanghatag diha nini nga buluhaton. That means nga din ang inyong gugma ngadto sa Ginoo nagmainiton sa gihapon. Ang sunod mao, kung maabot ang panahon nga din pagtratar nato sa atong isigataw, dili na makahimuot sa Ginoo, nagsugod na usab pagkabugnaw ang atong pagpangalagad ngadto kaniya. Unya, ang iyang mga sugo bugat na alang kanato. Ang iyang mga sugo kanato labi na sa pagsimba, sa pagsunod kaniya, o sa paghimo og daghan nga mga butang alang sa pagpalambo, pagtubo pa sa atong Kristiyano na kinabuhi. It is just a mere duty to all of us. Kana bang obligasyon na lang, Domingo manggod ron, wadto ko sa simbahan. Ang uban mingon, Domingo na pod. Pero ang uban mingon, salamat sa Dios kay Domingo, makasimba ko, maka-fellowship ko sa mga kaigsunan. And that is, I believe, nga attitude, nga din atong mabatunan kung kita anaa pa na ng gugma, hatagan natong prioridad ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung maabot man ang panahon mga kaigsunan, nga din samtang magtrabaho ka, maghago ka alang sa iglesia, ug imong gihimo aron lamang ka daigon sa uban. Aron daigon ka sa imong komunidad. Aron daigon ka sa atong mga pastors. Nan nagsugod na usab pagkabugnaw ang atong unang gugma ngadto sa Ginoo.
Adunay daghan nga mga butang nga din makapabugnaw kanato sa atong pagpangalagad ngadto sa Ginoo. Sa dihang mapakyas kita sa pagpadayag sa pagkamayo sa Dios ngadto sa kaubanan. Nagsugod na usab pagkabugnaw ang atong kinabuhi. Di ba dunay mga katawhan, dunay mga kaigsunan moingon nga samtang naata sa grupo nga dili mga Kristohanon, kadaghanan maingon sila, wag sila masayon nga Kristohanon ko. Usahay kung naata sa restaurant, dili ta makaampo og kalitrantag Ginoo salamat, kaon dayon. There are tendencies like that. Apan ini nga panahon mga kaigsunan, gipahinumduman ta. Nining mga taga-Efeso, gani si Apostol Pablo ningon nga, nagpasalamat ko sa inyong pagtuo, how you stand strong in the faith. Apan kadaghanan kanila, mitalikod usab, yan ang unang gugma ngadto kaniya. Kung ikaw magdumili sa paghatag og pasaylo sa mga tao nga diin, imong yunahuna nga nakasala bato kanimo. If you refuses to offer forgiveness, then nagsugod ka niyana nga pagkabugnaw, mawa na nga unang gugma ngadto sa Ginoo. Ngano, tungod kay you become unwilling when Christ would like you to be willing to offer that forgiveness ngadto sa uban. Katapusan, when we become complacent, kanamang murag wala na bili, kanang ato lang duwa-duwaan, kanang dili nato hatagan og bili, nga dunay sala nga din atong nahimo, nga moingon lang ta nga, okay raman siguro na. But God wants us to be firm in our faith. Yes, ang mga taga-Efeso nag-ingon, ligon sila nga simbahan. A disciplined church, determined church. I know your works, I know ang imong paghago, but one thing, nga akong ikasulti alang kanimo, gibiyaan mo ang unang gugma sa panahon nga imong gidawat si Kristo, nga imong manluluwas. Apan nindot kayo kay dunay sulbad, naay ang commendation, naay ang batok ni nga simbahan, apan mingon siya, apan kon mobalik ka, niyan ang imong unang gugma, you will be restored. Magpadayon ang kainit sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ang uban nga translation nga hubad ni sa English na kingon, nga kon dili mo mag-usab, I will come and remove your candlestick. Akong kuhaon diha sa kandelera ang kahayag nga di nagadanag sa imong kinabuhi. Apan nindot kayo kay niingon, if you return, number one, unsa ano to pagbalik, unsa ano to pagpaypay nga magpadayon ang kahayag na nang unang gugma nato sa Ginoo. Remember sa kamayo sa Dios sa imong kinabuhi. Remember the goodness of God. Ang mga taga-Israelinon, mga Hudiyo, kanunay silang ipinunman. Nganong dunay mga festivals, alang sa paghinumdum unsa kamaayo ang Dios sa ilang kinabuhi. Remember where the Lord has met you. Tagsa-tagsa kanato na sayod ko nga dunay panahon nga din there was a time nga din atong gidawat si Kristo ingon nga atong personal ug bugtong maluluwas atong kinabuhi ug unya atong gitugyan totally kinabuhi ngadto kaniya. It may be many years ago. It may be just gahapon.
But there is a time to remember the goodness of God. Sa diyang maghinumdum ta sa iyang pagkamayo, magsugod sa pagbalik, ang atong kadasig na natong gugma nga to sa Dios nga bisan ulan, bisan bagyo, mosimba gyud ta. Not because it is a duty, not because it is an obligation, apan tungod sa tong gugma ngadto kaniya. Amen. Mao na nga atong ang pandemic dili makahimo sa pagpugong sa atong pagsimbang ngadto sa Ginoo. Bisan to limitahan ta sa daghan nga mga protocols. Apan ang tao nga din anang unang gugma niya sa pagpangalagad sa Ginoo, dili makapugong ang pandemic niya na nga pagpangalagad sa Ginoo. Remember, hinumdumi ang kaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Ikaduha, hinulsuli. Mingon ang pulong sa Ginoo, where you have fallen, rise up. Paghinulsol. Nindot ra ba nga pulong paghinulsol kay dili lang just half nga pagbalik, kundi complete turn around. Nagpasabot nga talikdan ang kabugnaw sa pagpangalagad o balik. Ang ikatulo, redo. Remember sa pagkamayo sa Dios sa atong kinabuhi. Doon na ba'y panahon nga din nabugnaw ta sa pagpangalagad sa Ginoo? Doon na ba'y panahon nga din nabugnaw ta diha sa pagbasa sa pulong sa Dios? Diha sa mga pag-ampo, diha sa atong fellowship, kung kana nga pagbati igsoon anaa. Balik. Remember the goodness of God. Ang Dios naghatag kanato niini nga kinabuhi karon. Ngano tungod kay buot niya nga ikaw ako maghinumdum sa iyang pagkamayo, mutalikod sa atong mga sala, og atong balikon ang atong kaniadto nga kainit sa pagpangalagad ngadto sa Dios. Until the day nga siya magakuha kanato. Doon ay awit nga din kanunay giawit kaniya to sa naapa ko sa Light and Life Bible College ug bisan pa suban nga panahon, lovest thou me? Gihigugma mo ba ako? Based on the story ni anang sa kinabuhi ni Peter, nga gipangutana siya sa makatulo ni Jesus. Pedro, do you love me? Gihigugma mo ba ako? Do you love me? 3 times. You know, mga kaigsonan, kung ang Diyos mangutana kanimo karon. Silos, do you love me? Birthday ra ba na Engineer Silos karong sunod adlaw? Eric, do you really love me? Sergio, do you really love me? Usay nga atong rason, Lord, you know, madasigon ko magsimba. Naghago ko alang sa bulaton. Nanghatag ko alang sa imong bulaton. Mao na ang gihimo ni ining Ephesian Church. Apan maingon siya, apan doon ako ikasulti batok nimo. Imong gibiyaan ang imong unang gugma nga nay kanako. Paminawa ang awit nga awiton karon, lovest thou me. Paminawa ang mensahe, ang akong pagampo nga kini nga mensahe mahimo usab nga atong mahinuklugan niini nga panahon nga nangalagad ta sa Ginoo alang sa paghimaya kaniya.
In times have brought us many blessings. People live in wealth and luxury. But the Master asked this question: lovest thou me, lovest thou me more than this? Lovest thou me more than this, my child? What will your answer be? Oh, precious Lord, I love you more than all of these, more than fame, more than wealth, more than the world. I love thee more than this old world could offer. All sinful fullness I deny for thee. My love, my life, my all, I pledge thee. I love thee, Lord, I love thee, Lord, more than this. Lovest thou me more than this, my child? What will your answer be? Oh, precious Lord, I love thee more than all of these, more than fame, more than wealth, more than the world. Lovest thou me more than this, my child? What will your answer be? Oh, precious Lord, I love thee more than all of these, more than fame, more than wealth, more than the world, more than fame, more than wealth, more than the world. Dalaygon mamagahon nga Dios, ningatak na salamat. Nga din ikaw nagpahinomdom ka namo sa imo dakong gugma. And that is settled, O Lord. Ang gikinahanglan mao ang among bahin, ang pagpadayag nga nangagugma nga na kanimo. Doon naman mga panahon, O Dios, kani napakyas kami. Salamat nga din ikaw nagahatag og kahigayunan nga kami mabalik nga na kanimo. Ug tabangi kami, O Dios, to fan the flame na nang unang gugma sa paghinumdum sa imong pagkamaayo, sa pagtalikod sa among mga sala, o sa pagbuhat sa mga butang nga kaniadto na may excitement, na may malipayon nga pagpamuhat nga na kanimo. O ikaw nagaingon, sa tanan nga di nagapaminaw kanimo, imong yatagan ng oportunidad nga makaambit sa pagkaon niya ng tree of life nga imong gitagana alang lamang niya itong nahigugma pag-ayo kanimo. Tugot o Diyos ang among mga paghago, ang among mga pag-antos, ang among mga pagpailog. Nga dili kini mahimo Diyos nga rason nga kami nahigugma nga na kanimo. But Lord,
salamat nga ikaw nagapahinumdum. Pinagi ni ining simbahan sa mga taga-Epeso nga kami, O Dios, individually magmainiton sa pagpangalagad kanimo tungod kay kami na igugma man kanimo sa tinuoray gayon. Salamat, O Dios, nga imong presensya niya nga dapit karon. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Lain nga bahin ini nga pagsimba karon maong update sa missions. Og salamat kayo sa presensya ni Bishop Alan nga naa dinhi og si iyang kapika Sosab og si Mrs. Abrao gikan sa Free Methodist Missions Department sa atong General Conference. Busa akong ihatag ni nga panahon alang kanila nining atong pagpaminaw mahitungod sa taho sa maayong buntag sa tanan. So, dako kaayong pagpasalamat namo sa Ginoo tungod kay natagaan mi og higayon niini nga kabuntagon para sa paghatag sa update sa Free Methodist Missions Philippines. Nagpasalamat ko sa Ginoo tungod kay sa mensahe. Actually, very appropriate po. Kanang na ako'y mahinumduman nga usa ka tawo nga wala ginibiya sa iyahang unang gugma sa Ginoo ug tungod ni ana nakamotivate sa amua sa Free Methodist Missions Philippines nga mopadayon sa pag-remain and stay in love with the Lord Jesus Christ. Tungod kay even sa iyahang last breath, ang iyahag yung gihinumduman kay ang mga tao nga gihigugma sa Ginoo, ang mga kaluwasan sa mga tao, no, nga gihigugmag maayo sa Ginoo. So karon nga time before namo ihatag ang kumbaga pag-honor namo sa kini nga member o dili siya member, organizer siya sa Free Methodist Missions Philippines, isa sa mga pioneers, no, sa FMMP. So we were given 10 minutes, so I hope nga mahuman na mo ni in 10 minutes. So, basahon lang nako ang update gamay and then I will highlight something because mauto siya ang kumbaga pinaka reason nga nung naami diri. Okay? So, naamantay ano din ha, diretso lang ko and then I will highlight something. So, this is the update of Free Methodist Missions Philippines. So, by department ang ako ang paghatag niini sa prayer department, maoni. Naghatag ta og monthly prayer calendar, release every month. Prayer for the nations, United Prayer for the Nations, National Day of Prayer in the Philippines, National Week of Prayer, Global Day of Prayer and Fasting by World Evangelical Alliance, Global Day of Prayer with Coronavirus, katong prayer wave, no, during sa lockdown. 3 minutes prayer video for the nations from superintendents and conference leaders. 30 days prayer for the Muslim world. Lailat Al-Qadir, Night of Prayer for the Muslim world. Nagtambong sa Taanog, nag-apil ta. International Day of Prayer for the Unreached. And Prayer Rally for Missions. I was here during sa Prayer Rally for Missions last August, no, sa Missions Month celebration. Global Day of Prayer for the World Free Methodism. International Day of Prayer for the Persecuted Church, Prayer Mobilization Tour, FMMP Exicom and CMD's Virtual Prayer Gathering, Prayer Chain for Virtual Retreat for Missionaries. So sa leaders or Adult Mobilization Department, ang mga nahitabo maoni. Please, next slide. Okay, interface. Kani siya kay mobilization tool nga gigamit sa SMI nga atong gigamit po sa FMC sa mga leaders. Mission awareness for the NPC pastors and interface, no, tulo ka conferences ang nagkaroon last year. Kairos course at LLCPFI and LCMC orientation. So sa Youth Mobilization Department maoni, formation of Youth Mobilization Team, development of Missions Month Resources Toolkit Package, Global Project, Resources Toolkit Package Launching, Youth Kairos Virtual Course, FMMP Youth Webinar, Youth Kairos Course in Esperanza. Next, sa M-Care or Missionary Care Department, maoni ang mga nahitabo.
gi-welcome and sent out nato si Ate Helen Cabayaw last year, missionary care meeting, missionary care online course nga nag-apil ta, BAM or Business as Missions online course, care online course, welcome program for Cyrus and Marijo, ato ang very own sa Mother Church nga missionary, and virtual retreat for missionaries abroad, virtual retreat for missionaries within the Philippines nga wala nahitabo last year but na-push through February 19 to 20 kagahapon lang gyud. So mao ni siya ang mga dagway sa ato ang international missionaries nga nagkaroon og missionaries retreat. Then yesterday, okay, Human Resources Department mao ni sending of communication for missionaries for profiling sa atong office, developing a draft of handbook in FMMP is on process. HR and Finance Committee special meeting. Please pray for our HR coordinator Pastora Paul Guazon. OFW Ministry Department, webinar for OFWs, mental health and psychosocial support during pandemic crisis, and videos from our OFWs. FMMP admin, mao ni siya. So sa 2019 year-end, evaluation and planning for 2020, and then FMMP's presentation and approval of the plan 2020 by the PGC Board of Administration, FMMP Execom and CMD virtual monthly meetings, and revisiting and reconstructing of FMMP vision, mission, and core values, creation of missions advocacy team per conference and per local church, in which ang ato ang LCMC or local church missions coordinator diri as a Mother Church is none other than Mrs. Marites Salas, nga na winner po siya last week sa Bible Month celebration, no, sa ato ang Bible trivia, and congratulations. And also promotion of the need of OFW coordinator as part of missions advocacy team for per conference and per church. Free Life Center opening na adin haa, pwede mo visit. And also year-end evaluation and strategic planning for 2021 was done already and approved by the PGC BOA. Fund Mobilization Department, these are the things that we have done. Start of the new budget, C4M or Challenge for Me launching at PGC BOA, and T-shirt and face mask fund mobilization last ato ang missions month, sacrificial mission giving, update missionary support. Sa ato mga missionaries, wala na tay kulang sa ilaha, sa ato ang support, updated na siya every month, praise the Lord. And IGPs from the products displayed in Free Life Center, salamat sa inyong pag-avail, and business collaboration and networking for fund mobilization. One-time giving, thank you sa inyong paghatag sa para sa retreat and sponsorship for virtual retreat, love gift for foreign missionaries, and love gift for open doors, Route 21 Missions Fund, and collaboration and coordinated network businessmen for missions funds and fruits for mission launching. Salamat sa inyong pagpalit sa mga fruits para sa atong mission. And Finance Department, mao ni siya. Kung makita ninyo din ha, number 1 ang Eastern Mindanao Conference who got 287,506.59, and number 2 ang Northern Mindanao Conference. Palakpak! Og sultian ta mo, ang Mother Church ang pinakadako og role nganong maabot na siya. Wala pa na ilabot sa Route 21 Missions Fund. Thank you so much sa inyong mga kinabuhi og sa paghatag ninyo diha sa buluhaton sa Ginoo. So, di na nato ko anon, diretso na ta next. So, sa mga organizations, families, and individuals nga naghatag mao ni siya. So, makita nato din haagi highlight namo karon ang Route 21 Missions Fund nga naghatag og turnover sa FMMP last December 150,000 pesos. Praise the Lord. Even sa last breath ni Ma'am Ruth, ang iyahang gihuna-huna is ang mga kalag sa tao nga nawala nga mobalik diha sa tiilan sa Ginoo. So ang iyahang kanang ihatag gyud even ang para sa bulak unta ihatag para sa buluhaton sa Ginoo. Praise the Lord. And so, next, ang total remittance as of December 31, 2020, nagkabat sa 2,009,932 pesos. Palakpakan nato ang atong Ginoo. And this is the trend. Padayon pa, next slide.
So this is the trend. Sa year 2018, we proposed 1.2 million and the actual nga niabot is 458,000. In 2019, still 1.2 ang gipropose, ang actual is 1.3 million. And sa 2020 nga nagkaroon tag pandemic crisis, nagpropose ta og 1.4 million, ang gihatag sa Ginoo 2,009,932 pesos. So wala gilain nga pasidunggan o tagaan sa paghimaya ang Ginoo, ang buhi nato nga Dios kay gi-prove niya that He is faithful to give us sa tanan nga atong gikinahanglan more than what we could think or imagine. So to God be all the glory. Daghang salamat. Ako ang gihangyo si Ate Sharon. Ako pong gihangyo si Pastor Alan, si Ma'am Norma, si Mrs. Marites Salas, sa pag-anhi diri sa front, og si Bishop Jim Tuwan, kay naami something nga amo ang i-present diri akaron. Thank you. Good morning, everyone. Thank you so much, Mother Church, for your great contribution to our Free Methodist Missions Philippines. On behalf of the FMMP, sir, asa naman taan ni? O, diha siguro, ana. Ayan. I would like to present to you this certificate of appreciation to your beloved wife. This was given last gabi ng parangal sa ato ang Missions Month last August. I will read the citation. Certificate of appreciation is presented to Ruth 821 for taking part in advancing the cause of Christ with selfless commitment in the ministry of reaching others beyond borders. As the missionary care, promotion, and training in charge of Philippine Missions Association, and the current name of our missions association is Free Methodist Missions Philippines, serving from 1994 to 2020. Given that day of 29th day of August 2020 during the celebration of Missions Month at Butuan City, Philippines. Signed, FMMP Director Amabel C. Bacos and FMC Bishop Alan P. Bacos. And another plaque of appreciation also is presented to Mrs. Ruth 821 in grateful recognition for her exemplary dedication and service for the many years in Free Methodist Missions Philippines as the organizer of Ruth 21 Missions Fund. Given this 21st day of February 2021 at Free Methodist Mother Church, South Montilla Boulevard, Butuan City. Signed, the Secretary Mary Jane Ingalia, the National Director Amabel C. Bacos, and our Bishop Alan P. Bacos. Palakpakan nato ang kinabuhi ni Ma'am Ruth. Also, we have another one. Certificate of appreciation is also presented to Bishop Emeritus Jim C. Tuwan for taking part in advancing the cause of Christ with selfless commitment in the ministry of reaching others beyond borders as the Bishop and recruitment in charge of PMA FMMP, serving from 1994 to 2015. Given that day, 29th day of August 2020, during the celebration of Missions Month at Butuan City, Philippines. Signed, National Director Amabel C. Bacos, Bishop Alan P. Bacos. And also, we would like to present this plaque of appreciation to the family of Tuwan.
plaque of appreciation is presented to Bishop Emeritus Jim Tuan and family in grateful recognition for their valuable contributions as advocates of Ruth Tuan Missions Fund, given this 21st day of February 2021 at Free Methodist Mother Church, South Montilla Boulevard, Butuan City, Philippines. Signed by the Secretary, Mary Janine Galia, National Director, Amabel C. Bacos, and our Bishop, Alan P. Bacos. Thank you so much. Thank you so much for the time you have spared for FMMP. God bless us all. Palihog manindog ang tanan, alang sa katapusang awit. Hanggugma mo, balaanon, putli o walay pagkabali. Daw sama-sa bulawan, di mo ba katahon palano ang gumang malandaron pusang isim ako ka ihalaran sa kanunay tungo sa kalipay lingkasing-kasing ko ang huni sa gugma awiton ko. Ang gugma mo palaanon, putli o walay pagkabali. Daw sama-sa bulawan, di mo lubad katahon palano ang ugmang malandaron pusag isim ako ikaw ihalaran sa kanunay tungod sa kalipay lingkasing-kasing ko ang huni sa gugma awiton ko. Dawatang halat ko puno sa pagday ihan ayo giawi tungod sa gugma mo pusag isip ako ikaw ihalaran sa kanunay tungod sa kalipay lingkasing-kasing ko ang huni sa gugma pusang isim
Salamat kami karong buntag sa imong presensya sa among taliwala. Salamat sa mensahe sa awit mitungod sa gugma. Salamat usab Lord sa mensahe sa imong mga pulong. Ngalabaw sa tanan nga ikaw nahigugma kanamo. Salamat usab Ginoo sa mission work sa Pilipinas sa among denomination nga nagapadayon. Ug ikaw magabless ni Lord nga doon na pedaghan nga makalag nga madala namo diha sa imong tilan. Salamat usab kining imong makatawhan Lord nga bisan taliwala sa ulan wala kini makababag kanila sa pakigtagbo kanimo karong adlaw pinagi sa pagsimba. Panalangin niyang ilang kinabuhi bisan pang ilang mga panimalay. Bisan pa karong buntag Lord sa wadto kami sa among mga Sunday school pinagi sa pagtuon sa imong mga pulong. Dasiga kami aron ang among makalag makakaon kanunay pinagi sa imong mga pulong. Busa karong buntag Lord bisan pa sa mga panggawas kami ihatod kami sa tagsa-tagsa namo ka mga panimalay. Tabuni kami sa imong dugo karong simanaha nga walay usa ka namo mawala ug pabalika kami karong sunod Domingo sa pagsimba ug pagdaig na usab kanimo. Dawatan ninyo ang panalangin karon ang gugma sa Dios nga Amahan ug ang pakig-ambit sa balaan nga Espiritu ug ang grasya sa among Ginoong Hesus magauban kanatong tanan gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen.